Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gaano nga ba kahirap mag-apply as domestic helper sa Hong Kong? So, and magkano yung gagastusin ngayon as of today? Ayan, so yung kapatid ko is nag-apply. Bacolod naman yung agency niya. So papunta dito ng Hong Kong. Nag-aalangan siya kung kayo yung tatanungin ko kung mag-a-apply ba siya dito sa Hong Kong or babalik sa Kuwait. Kasi yung amo niya, pinabakasyon siya July 17 last time. Tapos yung balik niya is September 2. Hindi niya sinakyan yung eroplano na or yung ticket niya na September 2. So wala siyang update sa amo niya. Pero may reason naman kasi may sakit yung papa ko. Parang ano na siya ba? May dementia ata. Dementia ba yun? Yung ano, ngayon matino siya kausap, maya iba na naman, ganun siya. So parang nakakalimutan niya ba, so hindi maiwan-iwanan ng kapatid ko. Ngayon nagtanong yung amo niya sa kanya kung bakit hindi siya nakabalik. Sinabi niya yung reason yung papa ko, ganyan. So nag-message ngayon yung amo niyang lalaki, si Baba sa Kuwait. Sabi na, Jenisa, sabihin mo sa akin kung kailan ka babalik para makuhanan kita uli ng ticket pabalik. Ganon din yung asawa nun. Ganon din yung madam niya. Ang sabi sa kanya, bumalik ka na kasi magpapa-opera ako. So, wala talaga akong maaasahan. Ngayon, nag-aalangan siya kasi nga, babalik na naman siya doon. Ang hirap ng trabaho niya doon. Naranasan niya na yung non-stop yung trabaho. Wala masyadong tulog. Tapos, pagod siya, stress, ganyan. Kasi meron siyang isang alaga na napakasalbahe ng ugali. Dalaga na, napakasalbahe. So, nagmana sa pamilya ng lalaki, ng amo niyang lalaki. So, yun yung kinainisan niya sa lahat na parati sila nag-aaway. Ayan. So, iniisip niya mag-apply dito sa Hong Kong. Sabi kasi ng boyfriend ko, nangutang kasi siya ng pangpagawa ng bahay. So, pinautang siya. Sabi ng boyfriend ko, pero kung mangutang ka pang apply sa Hong Kong, papahiramin kita, sabing ganon, aside doon sa ano. So parang na-motivate na naman siya na mag-apply. Tapos nagtanong siya ngayon sa sa agency sa Bacolod kung magkano. Ang gagastusin lahat guys, 45,000. So partida, hindi siya first timer. May OE, na siya, hindi na siya magte-training ng TESDA. So ang niya na lang talaga, ang konti na lang kapag 'di ba, kapag ex-abroad ka, konti na lang yung aasikasuhin mo kasi hindi mo na kailangan mag-training sa TESDA. Ang mahal ng TESDA, hindi mo na kailangan yan. Pero bakit mahal pa din ng singil nila? Mabot pa din siya sa 45,000. Tapos hindi mo pa shoulder yung pamasahe pa Manila. Ang mahal, as in. Ang sabi sa kanya, pwede daw na mag-loan sa company nila. So pagka nakasahod na daw yung bayad, so parang maglo-loan ka, may loan sila na ganyan. Pero oo, kung papatusin mo yung loan, okay naman kasi wala pang 2 months, mababawi mo na. Pero ang laki kasi, ako na first timer, 15,000 lang yung nagastos ko, yun yung sabi ko sa kanya. So nag-aalangan siya ngayon kasi kung mag-apply nga siya sa Hong Kong, mag-aantay na naman siya uli, mga 3 months, 4 months bago makaalis. Ngayon sa Kuwait, inaantay lang siya ng amo niya kung kailan siya babalik para bibilhan siya uli ng ticket. So, kung kayo yung tatanungin, nyo, sa Kuwait ba, na yun sobra na lang 1 taon yung tatrabahuan niya doon para matapos niya yung another 2 years na kontrata. So, yun nga yung sinasabi niya kasi pinapagawa niya yung bahay, yung tindahan namin. So, siya yung nagpagawa doon. Hindi ko alam kung anong plano nila, pero kasi nang hinayang sila sa mga buhangin ko na natira, yung 'di ba yung pang wrapping sa dingding, kasi yung pinong-pino yung kinukuha. So may mga bato-bato doon, nanghihinayang sila kasi ang dami. So para hindi na siya gumastos sa buhangin, tapos ewan ko may naiwan atang mga semento doon na kasama pa nung pagpagawa ko. Tapos meron pa akong mga kahoy, plywood. So nanghinayang siya na hindi magamit ba. Kasi nga itatapon na yun, masisira yun pagka 1 year, mahigit, masisira na yung mga gamit na yun. So nanghinayang siya na hindi gamitin kaya pinagawa niya yung tindahan namin. So nakita ko kanina,
marami nang nagawa. Ang ano doon, ayaw niyang matigil. So, kasi ngayon, nanghiram siya sa boyfriend ko ng 15,000 para sa pang ano doon, pang gamit, ayan, pang pasahod. Pero kasi baka kulangin siya. And kapag nag-antay pa siya ng papunta pa Hong Kong, marami pa siyang gagastusin, another apply, ganyan, ganyan. So, ang nasa utak niya, pabago-bago kasi siya guys, yun yung ang hirap sa kanya. Ngayon, isipin niya, okay, diretso sa Kuwait, tas pag maya naman, ano ba yan, magtitiis na naman uli ako doon, ganyan-ganyan, ayoko na, mag-apply na lang ako sa Hong Kong, ganyan-ganyan. So, nagbabago yung desisyon na naumay na ako magtanong. Ako kasi, pag may isang bagay ako na dinesisyonan, focus ako doon. Pag sinabi kong gagawin ko yan, hindi ako maliligaw. As in, kahit anong mangyari, doon pa din yung target ko. Ganun ako guys. Hindi ako kaya nung sinabi ko sa sarili ko na mag-a-apply ako pa Hong Kong, focus talaga ako. Hindi ko na kasi mapapagod ako niyan, ganyan-ganyan ko. So, siya, nalilito ako kung gusto niya mag-apply sa Hong Kong. Ang problema, pera. Totoo lang. Kasi ako said din ako ngayon sa pagpapagawa ng bahay. Grabe. Kama, ang kuryente namin 40,000, tapos yung bintana 30,000 kasi 29,000 mahigit. Tapos yung pa namin, yung bahay, kasi yung bubong niya is semento. Ang laki ng ginastos ko doon, mga nasa 100,000. Tapos ang pagparaping pa, yung pagpaganyan ng bahay, yung medyo makinis, pagpapintura pa. So said talaga ako ngayon. Tapos nung nandun ako, kahit nandito na ako pa din yung bumibili pa din ako ng karne, ulam, bigas, ganyan. So nasaid talaga ako ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, kung mag-a-apply ka pa Hong Kong, wala talaga ako masyadong maitutulong sa'yo kasi nga ang pera ko is hindi sapat. Sabi ko ganun, kulang. Sabi ko, tapos sabi ko, nag-ano pa ako ngayon, kailangan ko pang kasi guys, nagbayad din ako sa kanya ng 25,000. Ang mali lang sa desisyon niya, yung binigay ko sa kanya na 20,000 kasi yung 5,000 inuna ko na ng bayad. Binili niya na ng longs pa, ng bubong sa bahay, parlen. So, hindi pa natin alam kung mabubungan yung bahay, tinrabaho niya na. So, ayun yung medyo mahirap ba. Ayan. So, hindi ko lang alam kung hanggang saan yung budget niya pang paggawa ng bahay. Sabi ko, hindi kita matutulungan sa ngayon kasi ang hirap din. Sagad din ako, as in, wala din akong natira. Yung kada sahod ko is, anuhan talaga. Tapos yung bahay pa, na tinitirikan ng bahay namin is yung lupa nun gustong ibenta, ganyan. Ako na naman uli yung magbabayad. So, ang hirap. Ubos talaga sagad. Yung natira lang sa akin ngayon na para sa akin lang talaga, yung kalabaw. Pero parang pinag-iinitan ko din na ibenta pagka hindi pa talaga tumatapos to. Tapos na yung bahay sa tapos. Tapos kanina bumili ako ng kama na yung kawaya na kama. Ayan. So, 1.5. Ang mahal pala niyan. So, parang konti lang yung minahal ay minura niya doon sa kama na kahoy. So, ayun, bumili ako kanina. Tapos, ang pintura, ilang pintura, 4 na balde na yung naasikaso ko or nabili ko. So, ang hirap. Kaya sabi ko sa kanya, ikaw kung anong desisyon mo, nakasupport lang naman ako sa'yo. Sabi kong ganon, kung ano yung mo sa buhay. Pero parang gusto niyang mag-Kuwait. Tapos maalala niya naman yung hirap na pinagdadaanan niya doon, yung pagod niya, ganyan. Maano na naman siya uli. Kaya guys, kung mag-apply kayo ng papunta dito sa Hong Kong, sa Maynila kayo mag-apply kung medyo malapit-lapit lang naman kayo. Kasi pag probinsya, ang mahal ng singila nila, hindi mo makakaya. Sabi ko nga sa kanya, munta ka muna sa Manila, pumunta ka doon, mag-apply ka ng 3 araw, tapos bumalik ka lang sa Negros pagkatapos. Magkano lang naman pamasahe pa Manila, pag agahan mo lang na munta, mga 1-2, ganyan, pag 2 weeks bago ka umalis, 1-2 lang yan. Ayan. So sabi ko sa kanya, baka gusto mo ganyan, kaso nag-aalangan siya kasi may tattoo nga siya, baka pag sa Manila ma-reject siya, so sayang yung punta-punta niya doon kasi nga
may tato siya dito, yun yung mahirap. Kaya wag kayong magpatato-tato. Yung mga nag-a-apply dyan na nagpipiling muna, wag muna kayo magpatato. Tsaka na kayo magpatato pag nandito na kayo, tapos stable na yung trabaho nyo. Alam nyo, hindi kayo i-kick out ng amo nyo kasi mahirap mag-apply pag may tato, guys. Yun yung inaayawan ng mga agency. Kaya hanggat maaari, linisin nyo muna yung katawan nyo. Wala munang tato kung gusto nyo or may plano kayong mag-apply. So thank you for watching and I love you all. Bye-bye.